Once I was blind, but now I am set free. Once I was blind, but now that I can see. Once I was dead, but now in Christ I live, to tell the world around the trees that He died. I love Him. I love Him. I want that to come to the world. Amen. Once I was lost and way down. Hallelujah. Once I was a slave to passion's fear free. Once was afraid to just let me out, but now I'm blessed from every stranger. Hallelujah. Just believe. Just believe. When you call on His name. Separate church. Touch you, Jesus. Touching Jesus. Amen. Kailangan natin. Hallelujah. When
taas sa lahat, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na muli mo kami dinako, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kalakasan, buhay, Lord, na taglay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat, Lord, sa buong mga hapon, Panginoon. Mula kaninang umaga, Panginoon, hanggang sa makarating kami dito, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na nag-iingat sa bawat isa, Panginoon. At ikaw rin po, Panginoon, ang siyang patuloy na nagpo-provide ng mga pangailangan, Panginoon. Wala kami, Panginoon, Lord, na may pagmamalaki sa iyong harapan, Panginoon. Ang lahat ng bagay na aming ginagawa, Lord God, ay isang maruming basahan lamang sa iyo, Lord God. Ngunit o Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil nariyan, Lord God, ang iyong biyaya, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Narito, Panginoon, kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Inikilala namin, Panginoon, na aming mga sarili, Lord God, sa iyong harapan, na gumagawa, Lord God, ng kasalanan, Panginoon. Ipagpatawad mo, O Diyos, ang mga bagay nito, Lord God. Naway, Panginoon, maging marapat kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Naway, Panginoon, O Diyos, ang aming mga pagsamba, Lord God, ang aming pagpupuri, Lord God, ay makarating sa luklukan ng iyong awa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Huwag mo hayaan, Panginoon, matapos ang gawain ito, Lord God, na hindi mo kami sinasamahan, Panginoon. Pangunahan mo, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, ang siyang mag-guide, Panginoon, sa mga gagamitin mo, Lord God, sa likod ng pulpito, Panginoon. Maging sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mauna sa kanya, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang Panginoon, ang siyang magbigay sa kanya ng kaalaman, Lord God. Sa bawat bibigkasin, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ay maging pagpapala, Lord God, sa bawat makikinig, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang mag-ingat, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, sa napapunta pa lamang dito, Lord God. Sa kanilang daraanan, Lord God, ay maging ligtas sila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, Lord God, sa mga nanonood ng live, Panginoon, sa anumang kadahilan, Lord God, hindi sila kanakatin, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang nakakaalam, Panginoon, ay abutin mo rin sila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang gumagawa na rin ng ganitong uri ng gawain, Panginoon. Abutin mo rin sila, Lord God, na kung paano mo kami, Lord, na pagpapalain, Panginoon, ay gayon mo din sila pagpalain, Panginoon. Naway, Panginoon, matapos ang gawain ito, Lord God, na punong-puno, Lord God, ng pagpapalang makalangit na bagay, Lord God, ng aming mga puso at isipan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang maitaas, Panginoon, mula sa umpisa, Lord God, hanggang sa matapos, Panginoon. Ang lahat na to, Lord God, ay binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo namin, Diyos sa tagapagligtas. Amen. At pansamantala pumako ang bawat isa. Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. At salamat sa ating Panginoon na muli tayong dinako dito at upang makapagpuri sa Kanya at tumulog sa Kanya, mga kapatid. Amen. Kasi alam natin na ang ating Panginoon ang siyang patuloy na nagpo-provide at nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. At kung meron man kayong mga testimony o pag-aalay ng awit para sa ating Panginoon ay pwede niyong isulat sa pirasong papel upang matawag nyo dito. Mamaya. Bago tayo dumako sa nagbibigay testimony, pag-aalay man, tayo muna mawit ng masayang waiting sa song number 28 ng ating mga songbook, Fill My Way With Love. Let me hold, blessed Lord, in the way thou hast done. It is strange to the land above. Giving tree everywhere to the side and above. Feel my way every day with love. Feel my way every day with love. Feel my way every day with love.
song and I smile. Feel my way every day. When soon the race will be over. Soon the race will be over. And I travel in my home. Let me sing, blessed be, hallelujah. Blessed be on the way to the throne. Feel my way every day. When I feel my way every day. As I walk without Him, when we die, let me go on the wild with a song and a smile. Feel my way every day. Feel my way every day with God. Feel my way every day with God. As I walk without Him when we die, let me go on a while with a song and a smile. Feel my way every day with God. Amen. 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 At Panginoon sa awit na yan. Feel my way every day with love. Amen. At nais ko na pong tumawag ang nais mo ng awit ng awitin para sa ating Panginoon. Nais ko tumawag kung meron na. Or magbibigay patotoo para sa ating Panginoon. Amen. At kung wala man ay nais kong pasalamatan ng ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa akin ng kalakasan sa trabaho, sa pagpo-provide ng mga pangailangan ng kapatid, at sa pag-iingat niya sa araw-araw na patuloy siyang magbibigay ng kalakasan, magbibigay siya ng guide ang kapatid sa araw-araw. At ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa akin ng comfort ng kapatid. Sa mga araw na nanghihina ako, nandun yung Diyos na patuloy siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya sa Diyos ko binabalik ang lahat ng papuri ko sa lahat. Amen. At Brother Janelle. Nais ko pong magaling. Sickness must be present for healing to take place. Life must be broken so they can be restored. We must stop looking at our hard times like they were dead roads, and avenues to prove that He is Lord. It didn't come to stay, it came to pass. The Lord will move that mountain if you last. The trials that we see today won't last.
bago kong tawagin natin mga ral. Gawin natin sa aming sweet compromise. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete. Hallelujah. My rest is complete. What I see at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I need you. Amen. Tunay na ikaw, Diyos, ang pinanay ng Panginoon sa akin. Come, Holy Spirit, I pray. Lord, come, lead us with the power. Lord, come, hallelujah. Lord, come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, come into my heart. Come, Holy Spirit, come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit. Hallelujah. Sweet Holy Spirit, I pray. You are the joy of my
Habang yata ako mga Brother Arvin. Magpalang Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Narito po kami muli minsan pa, Panginoon, sa gabi ito, Diyos, na nagkatipon dahil sa iyong pangalan, Panginoon. Alalahanin mo ba sa amin, Panginoon, na naparito at pinilit namin, O Diyos, na sumamba sa iyo sa gabi ito, Panginoon. Diyos, at pagpalain mo ang munting gawain ito sa gabi. Nung sinabi mo, Diyos, sumpay ng tao na magtiwala sa kapwa-tao. Naparito, Diyos, hindi para idulog sa tao ang aming pangangailangan, kundi ikaw, Diyos, ang alam namin na tugunan ng mga bagay nito, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming mga idudulog sa iyo sa gabi ito. Ito po, sa pamamagitan ng iyong sakla na kalooban, O Diyos, ay tugunin mo ito, Panginoon. Talalahanin mo, Diyos, ang pangangaral ng iyong salita sa gabi ito, O Diyos. Ito po ang magtago sa aking likuran. Lord, ibigay mo sa akin ang kapunuan sa gabi nito, Panginoon, pang maluwalhati ka namin, O Diyos, mapuri at nasamba sa gabi nito. Patawad mo ang aming mga kalabisan, mga kapusan, O Diyos, at mga, Lord, mga bagay na hindi nararapat. Ipagkatawad mo, Panginoon, at Lord, alisin mo sa amin ang mga bagay nito, O Diyos. Ang lahat ng ito, Lord, maging ang salita mo na yung pag-uusapan. Pagpalain mo po, Panginoon, at ibigay sa amin ang sakdal na pagpapala na nagmumula sa iyo, Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo naming Diyos. Amen. Ito po pagkakasabi kung yung nasan kuman. Sa 22, sabi niya rito, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ano salita ng Diyos sa pag-uusapan natin, mga kapatid? Malayo po tayo po. Salamat po sa Panginoon sa gabi nito na ay muli ay nakabalik sa bahay sambahan. Para pag-usapan ang salita ng ating Diyos. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa gabi nito na yung gawain natin sa Quezon ay pinagpapala ng ating Panginoon dahil sa kanyang mga gawa para sa atin. At meron pa po ako doong workout na mga bata, pero
Sadya talagang makukulit talaga. Hindi kaya ng magsabihan, pero sabi nga ng mahal na propeta, hindi tayo ang nagbabago sa tao. Hindi yung Diyos ang kayang magbago sa tao. No? Pero wino-workout natin yon at binabalik-balik ang tulon. Although bumabalik din naman sa simbahan, yung mga bata, alam mo, nakaraang linggo na parang napatid na yung aking pasensya, no? Dahil ang dami ng sinabi ko, parang tinatawanan ka lang nila. Sabi ko, pagka ganyan, ang gawin nyo, kung sa simbahan, at magkatawa lang kayo, hindi nyo seryoso yung sinasabi sa inyo na para sa inyo din, much better siguro na huwag na muna kayong bumalik. Huwag bumabalik pa rin. No? Salamat sa Panginoon sa mga bagay na yun, mag-isip pag-iingat sa atin sa trabaho at sa pagpauli-uli doon sa Quezon na ang Diyos ang dito patuloy na nag-iingat sa atin. At sa atin din, sa lahat sa atin, mga kapatid, na iniingatan tayo ng ating Panginoon. Pag-usapan natin itong salita niya, na ito po ay naipangaral ko na din naman sa Quezon, pero gusto kong ibahagi sa inyo yung bagay na ibinigay sa amin ng Diyos sa dakong yun patungkol sa kanyang mga salita nito. So ito yung natawag na untapped resources. Sabi ng prophet, may mga untapped resources tayo. Ito yung mga bagay na sabi dito sa pinagtingnan ko ng definition ng untapped resources. Ito yung mga yung are things that exist but aren't being fully used yet. Yun yung mga bagay na nandito. Pero hindi natin kayang gamitin ng tamang gamit. Naintindihan natin, yun yung untapped resources. Okay? Untapped resources are things that exist but aren't being fully used yet. They have values or potential but people haven't taken advantage of them. So may mga kahalagahan ito. May mga potential sana itong mga bagay na ito na nakikita natin na pwede sana natin gamitin sa tama, pero hindi na nga natin magamit, sabi ng kahulugan na yan. Dahil minsan sa kadahilanan na hindi natin alam paano gamitin. Minsan may mga, yun yung tatawag natin na untapped resources. Mga bagay na nakikita natin. May mga bagay na nandito, existing. Pero hindi mo siya kayang gamitin sa tama. Hindi mo siya magamit ng sa kanyang kabuuang potensyal. Okay? Let's say for example, lagi ko na sinasample dun sa amin itong mikropono na ito. Nakikita natin siya, pero hindi natin siya, alam natin mikropono. Tama? Pero kung gagamitin mo siya nang hindi tama, hindi siya magpapunction ng tama. Naintindihan mo ba natin? So, marami mikropono tuloy na madaling masira. Nagkakaroon, minsan yung wire pinupulupot sa kamay. Magsasalita, pinupulupot sa kamay. So, madaling bumibigay yung mga wiring sa loob. So, hindi natin siya magamit ng ayos. Pero, sa katunayan, meron sana siyang halaga. Meron sana potential yung mic. Ano ba ang purpose ng mic, ng mikropono? Di ba para marinig tayo if ever na marami tayo? Barating yung sinasabi nung nangangaral or nagsasalita sa harapan. Yan yung purpose niya. Kaya sabi dito, yung untapped resources are things that exist but aren't being fully used yet. Hindi siya magamit ng buo. Hindi mo siya, wala kang kakayanan na gamitin siya. Pero nandyan siya. Naintindihan mo natin mga kapatid? For example, yan yung baso. Alam natin, hindi lahat ng baso pare-parehas ng kagamitan o ng paggamit. May mga baso na ginagamit lamang sa pag-inom ng tubig. May mga baso naman na sadyang pangkapihan lang talaga. Na yung baso na pinang-inom mo ng malamig na tubig, hindi mo siya pwedeng pagtimplahan ng mainit na tubig. Tama? Na yung basong pinag-iinuman mo ng mainit na tubig, bagamat pwede siya na lagyan mo siya ng malamig na tubig, somehow,
somehow ay hindi pa rin ugma. Kasi hindi siya doon nilikha. Meron siyang nilikha, merong ginawa sa kanyang special na doon mo lang siya dapat gamitin. Tama po? Yung martilyo. Na tayo mga marunong humawak ng martilyo, hindi mo siya pwedeng gamitin kung saan-saan lang. Nabubunot ka ng pako, na malaki ang pagkakapako, bubunutin mo gamit ang martilyo, hindi mo siya kayang bunutin. May hangganan lang yung paggamit sa martilyo. Maging sa mga pliers. May hangganan lang. Kaya sabi dito, untapped resources are things that exist but aren't being fully used yet. They have value or potential. May mga kahalagahan pala ito at mga potential. But people haven't taken advantage of them. Sabi sa kabilang banda, yung sinasabi dito ng untapped resources are the gifts and opportunities that God has given to that person but not yet used for His purpose. Mga untapped resources yan, tulad halimbawa ng mga talent. Sabi dito sa binabasa na sa tinignan ko, yung mga talento. May mga tao na talentado sila, no? Mga talented sila, pero hindi nila alam paano gamitin. May mga talented na kumanta, magagaling. Pero hindi nila alam paano nila gamitin yon. Minsan ginagamit nila sa sanlibutan. Yung talent nila para kumanta ng maganda. Gagamitin nila para magpakanta si mayor, pauunlakan si mayor para kumanta, babayaran. Pero pagdating sa church, hindi niya na magamit ng buo. Aren't being fully used yet. Naintindihan po natin? Kasi bakit? Hindi niya alam eh. Hindi niya alam paano gamitin ng may kahusayan. May potential sana siyang gamitin yun. May potential sana, may kahalagahan sana siya doon. Makakatulong na sana siya sa ministry. Pero dahil hindi niya alam kung paano gamitin ng tama yung bagay na ibinigay sa kanya, that's untapped resources. Even sa mga instrument, hindi lahat ng marunong maggitara ay magaling. Ako marunong ako maggitara pero hindi ko alam paano basahin ang nota. Pero talagang gifted na nagagamit nila yung kanilang talent sa paggawa at pagtugtog ng paghawak ng instrument. Tama po? Nagagamit nila yun ng buo. Nagagamit nila yun ng tama. So, yung skills na yon at yung talent na yon, minsan nagiging untapped resources sa atin. Yung kutsilyo, ginagamit yan para maghiwa. Pero kung gagamitin mo siya, no? Paghiwa ng mga kahoy, somehow pwede. Pero hindi siya nakadesenyo para doon. Tama po? Hindi lahat ng klase ng gunting ay makakagupit. Iba yung gunting sa buhok at iba yung gunting sa papel. Na kapag ginamit natin yung gunting sa buhok at pinanggupit sa mga tela o sa kung ano mga bagay, madali siyang pupurol. At hindi magagamit ka agad o hindi magagamit na ng barbero, hahasahin niya uli yun. So hindi lahat ng gunting kaya mong gamitin o iisa ng paggagamitan. So kinakailangan natin magamit ng tama para malaman natin yung kabuuan ng halaga ng isang bagay, kung ano ba yung kahalagahan nito o kung ano ba yung potensyal ng bagay nito para magamit mo ng tama. See? Yun yung kahalagahan now. Maging sa mga oras. Pag hindi mo kayang gamitin yung tinatawag tayo na time management. Pag hindi ka marunong sa time management, maraming oras na masasayang na hindi mo mapapakinabangan. Tama po? Na maraming panahon, maraming oras na lumipas, na marami sana may magkakataon sana makapagbasa tayo ng Biblia, pero minsan nasasayang yung panahon. Hindi natin ma-manage yung time kasi minsan napapalit natin yung mga pang sarili nating kagustuhan. Hindi natin magamit yung management, yung time management natin. So kailangan magamit natin ng tama yung oras. Na kahit bagamat siya na orasan, pero yan ay nagsasabi na ako'y umaandar. Ako'y hindi habang buhay na naka-fix lamang sa ganitong oras.
Bagyang orasan na yan, kailangan magamit natin ng tama. Mga kabuhayan. No? Mga energy nung ako ay nagda-drive doon sa mga na-assign ako sa rental. Pagka nagda-drive ako doon sa mga planta ng Meralco, no. May mga plants sila doon ng mga solar plant tinatawag. So, may gamit 'yon kaya yun nandun. Kasi para maging sapat yung supply ng power ng kuryente. Kasi pagka yung aasa lang tayo sa mismong kuryente natin, so kakapusin. So nagplanta sila, kada nilalagyan nila sa Nueva Ecija, sa Bulacan, kahit saan na nakarating yung solar na yon. So nung tinanong ko yung engineer, hindi kasi niya kayang i-supply pagka yung kuryente lang natin. So kailangan natin na gamitin yung enerhiya na nagmumula sa araw. Nakita nyo? So hindi lang pala basta solar, okay na. Kailangan pala magamit mo siya ng tama. Naintindihan po natin? So, sabi ni Branham, yung untapped resources daw, okay. Sabi ni Branham, yung hidden potential in the bride. Sa kabuuan ng kanyang preaching, ang sabi ni Branham, ito daw yung untapped resources na binabanggit niya, ito yung mga hidden potential in the bride. Tayo pala mga nobya, mayroon pala tayong itinatagong mga potensyal. Pero bakit hindi natin magamit? Kasi hindi natin alam. Tama po? Hindi naman antimano. Pag silang natin, alam mo na kagad. So may magtuturo, may kailangan magturo sa atin kung paano ang gagawin, ano ang kailangan mong gawin, ano ang kailangan mong tinatawag dito, sundan para makuha mo yung bagay na itinuturo sa atin. Tama? So, hidden potential ito ng bride. Sabi dito, the bride of Christ have the power and identity they don't fully recognize yet. Mayroon siyang kapangyarihan at mayroon siyang authority na hindi pa niya kayang gamitin sa ngayon. Hidden potential ng nobya. Kasi may mga believers na alam lang nila basta ako Kristiyano. Pero hindi lahat ng Kristiyano papasok doon sa tinatawag na bride. Tama po? May 6 diversities of men. Tama ba? Diversities o 6 division. Classification of men. Tama? So hindi lahat nobya. Mayroong mga Kristiyano na nagpupuri din naman sa Diyos pero hindi kwalipikado na pumasok sa nobya. Kasi may angking talento ang ibinagkaloob sa nobya. Matatandaan natin sa Matthew chapter 25, the 10 virgins, makikita mo na mayroong katangian ng nobya na hindi maihahalin tulad sa foolish. Amen. Tama po? Na yung foolish, kulang sila sa langis. Na yun yung potential ng bride. Na habang naghihintay sila, kailangan nila ng reserbang langis. Hindi sila panatag na yun lang yung dala nila. Hindi sila kontento na ito lang ang kaya nila. Kaya saganang kanila yung 5 wise doon, 5 wise virgin, ang ginawa nila, they reserve sa kanilang sarili. Kaya nung dumating ang panahon na nagtatawag ang nobyo, hindi naman nobyo ang nagtawag yung kanyang mensahero. Sumigaw yung mensahero niya, behold, the bridegroom cometh. That's not the bridegroom, it's the messenger na sumigaw. At pagsigaw ng messenger na recognize iyon ng nobya. At kinilala ng nobya. Pero hindi sila nag-alala kung anong meron sila. Why? Alam nila na hindi sila kapos sa langis. Alam nila na sapat yung langis na dala nila. Kaya nung sumigaw yung mensahero ng bridegroom, behold, the bridegroom cometh, kumakatok itong mga pulis. At ang sabi ng mga pulis, pagbilhan nyo kami ng langis.
Tama? So hidden potential ng bride ay yung pagiging wise. Pagiging matalino niya. Na habang naghihintay yung wise virgin, habang naghihintay sa pagdating ng bridegroom, hindi kinakapos yung kanyang langis. Sapat yung iniipon niya na langis. Sabi ni Abraham, the bride of Christ have the power and identity they don't fully recognize yet. So ito yung untapped resources, the power of God already in believers. Yun yung untapped resources. Na hindi natin yan hiningi sa Diyos. Hindi mo yan inilood na, Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan. No. Kundi yung untapped resources, sabi ng Panginoon, whosoever believe and is baptized shall be saved. At sabi niya doon, lalakip yung mga tandang ito sa magsisisampalataya. Ang kailangan mo lang gawin is to have faith in God. Hindi mo yan pinagmakaawa sa Diyos. Hindi mo sinabi sa Kanya na, Lord, penging ako nitong kapangyarihan na ito, no? Kundi ang sabi lang ng Panginoon, sumampalataya ng tayo, tama? Amen. Yun lang naman yung susi doon para makuha mo yung untapped resources. Sabi dito sa wikang Tagalog, sa ibang salita ng Tagalog, yung untapped resources, yung hindi pa nabubuksan na mapagkukunan mo. Hindi mo pa siya nabubuksan, kagaya ng Israel that time. Okay? Pinalabas sila sa bayan ng Ehipto, may layunin. Ang layunin ng Israel, ng Diyos, kaya sila pinalabas sa bayan ng Ehipto, ay para angkinin yung promised land. Or para makuha yung promised land. Tama po? Ay yun yung land of Canaan. Ibinigay sa kanila ng Diyos yun, hindi nila hiningi, ipinangako sa kanila ng Diyos na yung lupang yun binubukalan ng pulot at gata. Pero dahil sa tagal ng panahon, nakamkam ito ng mga Amoreo, ng mga Amalekites, tama? So sabi ng Diyos, kahit bagamat ganon, pinalabas niya ang bayan ng Israel sa Ehipto, may layunin. Ibibigay sa kanila yung land. Amen. Yung promised land. At habang naglalakbay yung bayan ng Israel doon patungo sa promised land, ibinibigay sa kanila ng Diyos, hindi nila hinihingi. Ano man ang hingi nila, ano man ang sabihin nila kay Moises, ibinibigay ng Diyos. Pag sinabi nila na kailangan nilang kumain ng karne, ibinibigay ng Diyos. Pag sinabi nila na Moises, nauuhaw kami, sabihin mo sa Diyos, mamamatay kami sa ilang pag walang tubig. Nakipagkatipan ng Diyos kay Moises at ibinigay ang tubig. Sa kasamang palad, napalo ni Moises yung bato. Na hindi naman yun yung pili ng Diyos. Na ang sabi ng Diyos, just speak to that rock. At ibibigay niya yung saganang tubig na hinihingi nyo. Pero dahil matigas ang ulo ng Israel, naputol o na kinapos yung ang tawag ito, yung kanyang patience. Kinapos. Kaya nahataw niya, hindi lamang isang beses, kundi 2 beses. Tama po? So lahat ng mga miracles and wonders naranasan ng Israel, ibinigay sa kanila ng kanilang Diyos. Kaya no wonder ang mga bansa takot lumaban sa Israel. Dahil alam ng mga bansa na kapag nilabanan nila yan, alam nila na yung Diyos na kanilang sinasamba ay sinasamahan sila. Pero may isa pa na hindi nila kayang kunin dahil ayaw nila o hindi nila makuha. That's untapped resources. Na nahihirapan sila, ibinibigay ng Diyos ang instruction, hindi nila masunod. Ang sabi ng Panginoon, maglalakbay sila sa land mula Israel, mula Ehipto hanggang bayang pinangako ng Diyos ng ilang araw, 40 days. Yun lang dapat ang lalakbayin ng Israel. Pero dahil hindi nila kayang maglakbay ng 40 days, naging 40 years yung paglalakbay nila sa ilang. Naging ano sila doon, naging estranghero sila sa mga land. Na dapat kanila yon. 40 days lamang nila dapat lalakbayin at kanila na yung land.
May untapped resources na hindi nila nabuksan, na hindi nila nagamit ng tama, and that is God. Naintindihan po natin? Hindi nila alam na yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran, yung Diyos na nagligtas nila sa kanila mula sa bayan ng Ehipto palabas. Laging nalilimutan ng Israel yung ganong bagay. Lagi nilang nakakalimutan na may Diyos pala na naglabas sa kanila mula sa bayan ng Ehipto patungo sa lupang pangako na ipinangako sa kanila ng Diyos. Kasi kung alam lang sana ng Israel, hindi sila maglalakbay ng 40 years. Kaya sabi nila naman, ito yung untapped resources, hidden potential in the bride. The power, now untapped resources, sabi nila naman, is the power of God already in believers. Okay, yung kapangyarihan ng Diyos nasa believer na, pero hindi daw nagmamanifest. Okay, yung spoken word, ibinigay ng Diyos sa atin yan. Just speak, tama. Sabihin mo lang, kagaya na binasa natin. Sabihin mo lang at ibibigay ng Diyos. Pero bakit hindi magamit ng tama? Lack of faith. Now, sabi dito, untapped resources are the divine life, power, and revelation already placed in believers, but not yet recognized, believed, or expressed. Kaya sabi dito, it's not God has failed to give eh. Hindi dahil ang Diyos ay nabigong ibigay, kundi tayo nabigo natin kunin. Tama? Hindi eh. Kagaya na pinag-usapan namin nung last meeting doon sa Quezon, yung token, sabi ni Brother na may pattern. Yung instruction ng Diyos, kailangan mo sundin ng tama. Kailangan papatay ka ng lamb, every family. Tama po? At yung dugo ng lamb, ipapahid mo sa magkabilang post ng pintuan. So merong instruction ng Diyos, merong requirement paano mo gagawin. Now ano ang kailangan mo gawin o kailangan mong kunin para maipahid mo 'yun, magkaroon ka ng brush. Ang instruction ng Diyos, kukuha ka ng hisopo. Na sabi ni Branham, yung hisopo na 'yon, tumutubo 'yun sa mga dingding, mga bato ng bahay. Aabutin mo lang daw 'yon at kukunin mo. At 'yun ang isasawsaw mo sa dugo ng kordero na pinatay mo doon, at 'yun ang ipambabras mo doon. Tama po? At sabi ni Branham, yung lamb, the lamb that was slain before the foundation of the world, it was Jesus Christ. Siya yung kordero na inialay noon. At yung hisopo, sabi ni Branham, it is your faith na hindi mo yan kailangan kunin ng malayo. Ang pananampalataya nandyan lang, kaya mo yang abutin. The reason kung bakit hindi mo daw yan makuha, sabi ni Branham, kasi wala kang sapat na kakayanan para abutin. Hindi mo na kailangan ng supernatural faith para makuha daw yung pananampalataya. Kundi gaya nung itinipon ni Branham doon sa panahon nung Israel, nung dumating yung huling sumpa na yon, napapatayin lahat ng panganay na nakatira doon sa Ehipto. Diba? Pinakitaan ng Diyos ng mercy. So ginawa nila, ipinahid sa doorpost, 2 posts of the door. And that was our heart. See? Na inilagay doon yung dugo ni Kristo, kailangan masumpungan doon yung dugo ni Kristo. See? Na kahit ano man ang ginawa ng Israel, hindi may charge ng Diyos na makasalanan ng Israel. Because nakikita yung dugo, nakikita yung pahid doon sa doorpost, na nandun yung dugo ng lamb na pinatay. Naintindihan po natin? Now, it's not God has failed to give, it's that man has failed to receive and act. Sabi nito sa The Junction of Time, 1956, January 22, ganito ang pagkakasabi ng prophet. We got untapped resources. Mayroon daw tayong mga untapped resources, and you're scared to
to step out and take God at His word. Marami yan, mga top resources. Ang dahilan bakit daw hindi mo makuha, takot kang kunin man lang at manindigan sa salita ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit hindi natin makuha itong top resources. Now, ito sa message na, isa pang message na babasahin ko. We have untapped resources. Jesus said in St. Mark 11:23. Now, tingnan natin, balikan natin yung 11:23 ng Marcos. Sabi sa 22, and Jesus answering said unto them, have faith in God. Kailangan magkaroon tayo requirements. Yun ang unang requirements ng Diyos. Magkaroon muna tayo ng pananampalataya sa Diyos. Tama? For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. Nakita natin kung ano daw ang mga salitang sasabihin mo, magkakaroon ng kaganapan kapag may pananampalataya tayo sa Diyos. So, ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Gaano man kahirap, gaano man kabigat, gaano man ka-imposible sa tao pagdating sa Diyos, imposible, posible ang imposible. Hallelujah. Those things, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever he desire. Ano mang bagay na nais mong hingin sa Panginoon, nais nating hingin sa Diyos, kapag tayo dumalangin, at yun yung layunin natin sa gabing ito, dadalangin tayo sa Diyos. At ang pangako ng Panginoon, hindi limited, kundi unlimited. Kapag humingi ka, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ka lilimitahan ng Diyos. Kapag wala kang lakas ngayon at nung nakaraan humingi ka ng lakas, kahit ngayon humingi ka uli ng lakas, hindi siya magsasawang ibigay ang lakas. Kahit nung nakaraan taon humingi ka ng kagalingan at ngayon kagalingan pa rin ang ibibigay mo, hindi magsasawang Diyos na ibigay pa din ang kagalingan na gusto mo. Kasi yun yung gusto mo, yun yung desire. Kung ano yung desire ng puso mo, sabi ng Panginoon, whatsoever things ye desire, when ye pray. Anong sabi dito? Believe that ye receive them, and ye shall have them. Ano mang bagay yan, kapatid? Ay hindi required ng Diyos pakiramdaman mo. Hindi yan required na abangan mo. Hindi yan required na hintayin mo. Ang sabi ng Panginoon, ask, and ye shall have them. Tanggapin mo at yun ang makukuha mo, sabi ng Panginoon. Kaya minsan yung kagalingan, nahihirapan tayong kunin kasi hindi pa natin, pinapakiramdaman natin eh. Tama ba? Minsan yan din, nabibiktima tayo naman lahat yan eh. Pero ang pangako ng Panginoon, pag ano man daw bagay na hiningi mo sa pangalan niya, na gusto mong hingin, kapag dumalangin ka, sabi ng Diyos, sampalatayanan mo na nakuha mo na. At nasa iyo na yon. Naintindihan po natin? Eh sabi ni Prophet, we have untapped resources. Jesus said in St. Mark 11:23, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you said. Sabi ni Prophet, no conditions. Wala daw kondisyon. It's just unlimited. Hindi niya sinabing nung nakaraan, yan ang hiningi mo Ihingi ka na naman? No. Walang kondisyon ng Panginoon. Sabi ng Diyos, hingin mo lang ng hingin. Basta mayroong kang pananampalataya, ibibigay sa iyo ng Diyos. Sabi ng Prophet, gaano man ka-imposible sa mata ng tao, sa mata ng Diyos walang imposible. Amen. Ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na mabuti sa Kanya na tumitiwala sa Diyos. Hallelujah. No conditions. It's just unlimited. Whatsoever things you desire. When you pray, believe, ye receive them,
you shall have them. What is that? Divine healing, joy, peace, anything. Ano bang bagay? At ano man bagay pa ang meron dito na meron sa inyo na gusto mong hingin na wala dito sa sinabi ng prophet, basta sinabi ng Panginoon, ano man ang inyong hingin sa pangalan ng Diyos. Hallelujah. Kaya minsan, di ba, yun din yung dahilan kung bakit tayo nagpapabalik-balik sa church eh. Kasi hindi pa tayo perfect, marami pa dapat ayusin sa atin, tama? At priority mo yung sarili mo. Kung yung iba na ipag-pray mo, dapat yung sarili mo din, di ba? So kung hindi ka na magsisimba, tanggap mo na wala ka ng kapusan. Pero dahil nagsisimba ka at kailangan mong magpuri sa Diyos, alam mo na marami pa kailangan sa'yo. Alam mo na marami pa dapat ayusin. Alam mo na dapat marami pang kailangan baguhin sa buhay natin. So that's the reason why we're here. Kailangan mong idalangin sa Panginoon, Lord, have mercy. Kailangan mahawa ka sa akin. Kasi bakit? Marami pang bagay na dapat maayos. Marami pang bagay na dapat maalis. Hallelujah. So yun yung sinabi doon sa The Queen of Sheba, 1961. Pagdating naman dito sa 1961 din na pangangaral prophet, February 24 naman ito pinangaral. So magkasunod lang siya na pangangaral. Sabi sa message na, be not afraid. Sabi ni prophet ito, we've got untapped resources of the bountiful blessings of God. Nag-uumapaw. Ibig sabihin, hindi lang pala isa. Marami tayong mga untapped resources. Umaapaw na mga biyayang bigay ng Diyos. Which is not limited but unlimited. Whatsoever you ask the Father in my name, I'll do it, sabi ng Panginoon. Every promise in the book belongs to you. When you're saved, He gives you a check. Ito yung pinag-usapan namin sa Quezon na na-bless ako sa pangangaral ng prophet dahil napakaganda ng pangangaral. Sabi ni prophet, kapag daw ligtas ka, bibigyan ka niya ng check. He gives you a check with His name wrote in the bottom of it. Okay? Pag binigyan ka, lalagay niya rito ang pangalan niya. Sabi niya rito, He gives you a check with His name wrote in the bottom of it. Don't be afraid to fill it out. Huwag kang matakot na sulatan mo yan. Kapag meron ka ng matibay na ebidensya na sa Kanya yan galing at ibinigay sa atin mismo, huwag ka daw matakot na sulatan yan, mga kapatid. Okay? Kahit pangalan mo at yung amount, kadalasan kanya sa cheque. Pangalan, amount, okay? Tapos may petsa dyan. Sabi ng prophet, don't be afraid to fill it out because the bank of heaven will recognize it if it goes through the Pentecostal clearing house. So, see, that's right. If you got something there on deposit, saan? Sa langit, yourself, see, if you recognize, if you got identification to show that the check belongs to you, kapag meron kang katunayan na itong check na ito ay nakapangalan sa'yo, diba? Parang sa mga na yan mga kapatid, sa literal, hindi mo makukuha yung check kapag hindi talaga sa'yo nakapangalan Maraming hihingin sa'yo ng mga requirements kung ano mga ibibigay mo. Dapat hinga ka ng ID, ng valid ID para ma-recognize na talagang ikaw yung nakasulat dyan. Yung amount, kung halimbawa ang amount yan is 100,000, mawi-withdraw mo yan, tama po? Buong buo sa'yo yan. At hindi ka matatakot pumunta ng bangko kapag nariyan at hawak mo yung cheque na nakapangalan sa'yo. Meron kang kompletong dokumento na tangan na hawak-hawak para withdrawin mo yung bagay nito. Tama po ba? Let's say for example, hindi ka matatakot na pumunta sa bank para mag-withdraw ka ng sahod mo sa ATM card. Kasi alam mo meron kang withdrawin dahil merong i-deposito doon sa account mo. Tama po? Pero kung walang i-deposito doon sa account mo, mangangamba kang mag-withdraw. Hindi ka magnanasang pumunta doon sa bank, sa ATM card o sa bank card na mag-withdraw ka doon na wala namang laman. So ganito din yung sinasabi ng prophet.
If you got something there on deposit yourself, see if you're recognized, if you got identification to show that the check belongs to you. Kung meron ka mga pagkakakilala na talagang ikaw may-ari yan. Okay, prophet, it's only for believers now. See, if you got that identification, why? God will recognize your check. Kikilalanin daw ng Diyos yan. Yung check mo na nasa iyo kapag meron kang mga identification na hawak sa iyong kamay na talagang sa iyo, ikaw ang nagmamayari niyan. That's right, no matter what you ask for, any redemptive blessings belongs to you. What is that? Ano ba yung check na yan? Kapag daw hawak mo yan, kapatid, that's your faith. Sabi ni prophet, na kahit anong hingin mo whatsoever you shall ask in my name, I will do it. Hindi ka matatakot lumuhod namin ngayong gabi. Hindi ka matatakot tumawag sa Panginoon. Kasi bakit alam mo meron kang binigay sa iyo ang Panginoon? Merong bagay na ibinigay sa iyo ang Diyos na hawak mo sa iyong kamay. At yung identification na yan ay nakikita sa iyo. At yung nakikita sa iyo ay ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos para sa atin. See? Hawak mo yan, hindi ka matatakot mag-withdraw. Kasi alam mo may dineposito sa iyo sa Bank of Heaven. At ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kapag merong idineposito ka sa Bank of Heaven, merong kang mawi-withdraw. Paano ba magkakaroon ng deposit sa Bank of Heaven? Sabi ng Diyos, unahin mo ako. Idaragdag ko ang pangangailangan mo. Yun naman ang requirements ng Diyos eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen. All these things. Hindi niya sinabing ibibigay pa lang. Kundi meron ka na, dadagdagan ka pa ng Diyos. All these things shall be added unto you. Ayun na natin. So you just have to have faith. Yan yung sinasabi ng pangangaral. And that's our untapped resources na hindi natin kaya buksan. Kasi minsan, sabi ng prophet, minsan natatakot tayo eh. Nangangamba, nangunguna yung doubt. Minsan, imbis na maglingkod kay Christ, natatakot umuwi kasi ginagabi. Tatakot umuwi sa bahay, baka daw makasalubong ng multo. So, nawala yung faith. Ngayon yung kailangan natin, kapatid, na malakas ang loob mong magsimba kahit gabihin ka kasi alam mong sumasayo ang Diyos. Na alam mong iingatan ka ng Panginoon, hindi ka matatakot humingi sa Kanya. Na kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka matatakot na, Lord, pag-uwi ko, ingatan mo ako sa pag-uwi. Kasi meron kang idineposito. Ano ang idineposito mo sa Diyos? Inuna kita, Panginoon. Tama? Ibinigay ko sa iyo yung pangangailangan. Ibinigay ko sa iyo yung hinahanap mo sa akin. Kaya Panginoon, ako naman ang mag-withdraw. Ingatan mo naman kami pag-uwi. Naintindihan po natin mga kapatid. And that's untapped resources. So yan yung mga pangangaral na isinishare ko sa inyo sa gabing ito kasi dadako tayo sa pananalangin, iingi tayo sa Diyos. Na yung mga nakalak, kaya mong i-unlock. Sabi ng pangangaral, ibang bahagi ng pangangaral ni Prophet, yung susi, the key to the doors. Tama, pag nasa iyo yung susi na yun, kaya mong i-unlock lahat. Basta sukat doon sa padlock, sukat doon sa lock, at yung mga ngipin, tugma doon sa ipapasok mo na padlock o na kandado, you can unlock. Diba? Lahat kaya mong buksan. Pero kung nasa atin ang pananampalataya, pero minsan, ang tao kapag kinapos sa pananampalataya, hindi niya makuha. At sabi ng Prophet, yun yung nagiging untapped resources sa atin. Sabi niya dyan, yung untapped resources are things that exist but aren't being fully used yet. Ibinigay na ang pananampalataya eh. Ibinigay na yan ng Diyos. Ang problema, hindi natin magamit ng tama, hindi natin magamit ng maayos. Naintindihan po natin mga kapatid. Nandiyan na yung faith eh. Gaya nung sinasabi ni Prophet doon sa land of Egypt, yung hisopo, itinipo niya sa faith. Kukunin mo na lang doon. Pipitasin mo na lang yung hisopo, yung hisop. And that's your faith. Aabutin mo na lang, nagaya doon sabi ni Prophet Branham, nagaya ng isang bata na kapag naabot niya na yung bagay na gusto niyang abutin, kampante na siya doon. Mananahimik na yung bata.
Hindi na siya mangi-istorbo sa'yo kasi nakuha niya na yung gusto niya kunin. So, kailangan maging ganun din daw tayo, kapatid. Hindi mo na kailangan abutin ng malayo. Ang kailangan mo lang abutin mo siya. Yung kayang mong abutin, yun ang abutin mo. Hallelujah. So, untap resources. Yun yung pangangaral ng prophet. Kaya sabi dito sa Marcos, Jesus answering said unto them, have faith in God. For verily I say unto them, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Kailangan mo sa palatayanan, kailangan natin manampalataya sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon, tama ba? Walang imposible sa Diyos. Ayaw niyang ibigay ang lahat ng bagay. Kagaya nung lagi natin nababasa sa Biblia, sa Shadrach, Meshach at Abednego. Diba? Kahit daw hindi sila iligtas ng Diyos, hindi pa rin sila luluhod. Tama? Hindi pa rin kami sasamba dyan. Sabi nyo sa hari ni Nabucodonosor, hindi pa rin kami sasamba dyan. Kasi bakit? Andun yung pananampalataya nila. Meron silang hawak na cheque na anytime na pag tumawag sila, di ba? Ayaw nilang withdrawin yan sa Diyos. So, ganoon din tayo mga kapatid. Yun yung kailangan natin, yung bagay na kailangan natin. Anytime na may problema, anytime na may karamdaman ka, ayaw mo mag-withdraw sa Diyos kasi may bagay kang na-deposito sa Panginoon. At kikilalanin ng Diyos yun, sabi ni Prophet Branham. Kikilalanin ng Diyos yun, irerespeto ng Panginoon. Tama po ba? Irerespeto ng Diyos yun pag kailangan mo. So, salamat sa Panginoon at sa mensahe na ibinahagi ko sa inyo sa gabing ito. So, nawa ang bawat isa ay nakapulot ng kaunting mensahe sa gabing ito. At muli ay inimbitahan ko ang bawat isa na tayo tumayo sa gabing ito. Tayo tumalangin sa ating Diyos. Amang banal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, nagpapasalamat kami sa gabi ito, Diyos, na ibigay mo sa amin ang mensahe na ito, God, na usapan. Lord, ikaw po, Diyos, ang kumatagpo sa bawat sasiglan na inabutan ng iyong salita sa gabi ito, Panginoon. Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinabalik ko sa iyo sa mataas na pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Idabalik ko sa ating sa ating kapatid, Brother David. Nakapagpunod bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe, mga kapatid. At nawang bawat isa sa atin ay hawak na natin ang pinirma na ba natin? Ha? Ngayon may hawak mo na ang hindi bit, yung faith. Actually, kinanta na ngayon yun, hawak mo ang faith. Sabi ng banda, tama naman. Kasi, naalala yung pinag-usapan natin, dapat meron tayong handle faith. Naalala niyo yun? Then after ko mag-preach nun, nakita ko sa YouTube, may hawak mo ang faith daw. Yun ang tono niya, hawak mo ang bit. Hawak natin ang pananampalataya, mga kapatid. So yun, sabi niya, yung titignan daw sinabi ng mahal na propeta dito, ang pumirma dito si Jesus Christ at kanyang dugo ang ginamit niya. Sabi ni Prophet, it is good as cash. Pero si Satan, may ganyan rin dala. May dala-dala si Satan, mga kapatid. At sinulat niya yung pangalan niya, sinulat ng Satan yung pangalan mo doon. Sa check-in na yun, at pagdating daw, pagbukas mo, ibibigay sa'yo. Andiyan yung mga problema doon sa buhay, yung mga trials, troubles, persecution, yung mga karamdaman. Yan daw yung dala-dala ni Satan sa papel na yun. Ito naman, sabi niya, yung nagbukas ng pintuan, wala kang kamalay-malay. Si Satan na pala, yung messenger ni Satan yung nasa harap mo. Pinirmahan mo.
Kaya nagkaroon ka ng problema. Kaya sabi ni Prophet, kailangan mong makilala kung sino yung nagbibigay sa iyo ng regalo. Sino ang nagbibigay ng cheque sa iyo, Panginoon ba o yung messenger ng kaaway? Ha? Kasi kapag ang nagbigay sa iyo, si Jesus Christ, ha? Sabi niya, anytime na mag-withdraw ka, sabi niya gano'n, magkakaroon ka ng katugunan sa mga panalangin mo. Ha? Pirmado niya kasi ito eh. Pero yung kay Satan na huwag mong tatanggapin, sabi niya gano'n. So marami pa tayong untapped resources mga kapatid. Sabi nga ni Brother Branham, dapat you know how to use that faith. Kailangan mong alamin kung paano gamitin yung pananampalataya. At ang Diyos, sabi ni Brother Branham, si Jesus Christ daw ay inexhaustible fountain of life. Hindi na uubos. Di ba ilang beses na tayo humingi sa Panginoon ng kalakasan? Tama? Hanggang ngayon ba, ganun ba yung ating panalangin sa ating Diyos? Isa lang yun. Bigyan mo ako ng lakas. Tama? Pero hanggang ngayon, may lakas pa rin binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi na ubos. Bigyan mo ako, kalooban mo, Panginoon, ng pag-iingat sa aking trabaho, sa school. Di ba? Iniingatan pa rin tayo. Hindi na uubos. Di ba? Yung mga testimony natin na tapos na tayo sa financial, ang Diyos ay out of nowhere, nagbibigay. Mga unexpected na tao, i-testimony ko nga pala sa inyo. So, may one time na ganyan lang, recent lang. So, may nag-pray kami sa Panginoon na ang Diyos ang mag-provide ng mga aming pangailangan. So, ilang beses na yun, lately lang. So, gulat ako. Pagtingin ko 2,000. Di ba, mga kapatid? Tapos may nagpadala pa, mga kapatid. So, testify ko sa inyo mga kapatid, sa inyo, ang kadakilaan ng Panginoon. So, pray lang, walang sawang mag-pray. Kasi sabi nga ni Pastor, araw-araw tayo may kailangan sa Panginoon. Every minute nga yun. Diba? So, may ginamit ang Panginoon na para punan ng aming pangangailangan. So, in-expect ko lang, sabi, magkano? Sabi ni Sister Mercy. Walaan mo. Siyempre, usually, malaki na yung 2,000 eh. Hindi, mas mataas pa. Ano? Mas mataas pa doon. Mas mataas pa. Mga kapatid, 5,000. Gulat ako, ganun ba? So, may mga tao, mga kapatid, sa Diyos ko binabalik ang kapatid sa salamat. Bala ng Diyos sa inyo, balik ang pagpapala. No? Andito lang tayo para manalangin. So, kung pinapanalangin kayo, alam ko pinapanalangin rin kami. Kasi yun ang ating pulis ng ating mahal na Panginoon. Kasi alam niyo naman ang panahon ngayon, actually, nakita niyo yung yung Operation Roaring Lion. Alam niyo kung kailan ginanap yun, di ba? February 28. May markable pa naman yung February 28 sa akin ng Nobia. Hindi niya alam yung February 28. Yun yung mystery cloud. Way back 63 years ago. Sa dami-dami daw ng pangalan na pwede ipangalan na operation. Bakit Operation Roaring Lion? Nakita niyo? At yung mystery clouds, mga kapatid, hindi yan inisyu sa mga kung anong mga babasahin. Saan lang? Anong magazine? Life magazine. Doon lang hindi inisyu sa Reader's Digest, sa mga kung ano ng mga babasahin. Doon lang. So nakita yung, may parating kasi nagalit ang Panginoon. Di ba sa US, yung pangalan niya, hindi Roaring Lion, Epic Fury. Operation Epic Fury. Pero sa Israel, yan ang pangalan niya. So may something kasi yung mga dates na yan, March 2, Purim yan, di ba? Yung February 20, pinatay din yung supreme leader ng Iran. So nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid.
Hindi natin alam. Sabi ko nga sa inyo, may nagsasabi na this year. Ha? Kasi yung mga masyadong nagsasaliksik na mensahe, marami silang pagtitipo. Kasi baka daw si Trump ay senador last Trump. So, hindi naman kapatid. So marami silang ginagawang ganyan kasi masyadong nilang inanin yung pagdating ng Panginoon. Pero sabi nga ng mahal na propeta, kaya hindi nagbigay ng Diyos kung kailan siya dadating. Kasi doon lang maghahagilap o magiging sincero, magkukumhaw ng tao para sa kanyang pagdating. Mababali ang kasulatan, ang sabi ng kasulatan, dadating ang Panginoon sa araw o panahon nang hindi mo namamalayan o yung mga panahon na wala kang malay. Di ba nakita niyo yung tao dati year 2000, kahit ako nung year 2000, sino na ba buhay niya sa inyo? Di ba yung year 2000, Y2K? Na, mag-withdraw na sila ng pera. Pag-withdraw kasi, pag year 2000 daw, dadating ang Panginoon. Di ba, kaya nga itong church niya, puno nga kami dito nung time na yun eh. No? Bata pa ako nun eh. Kaya kami mga bata, kahit walang Sunday school, sa taas lang kami kasi mga bata pa kami. Nagilid na si Pastor maglakad kasi mag-year 2000 na. December 31, dami namin sa committee, isang bus. Dami namin yung people. Pagkatapos ng December 31, January 1 na, ay wala naman pala eh. Kasi sinigurado mo na eh. Hindi ganun mga kapatid ang pagdating ng Panginoon katulad ng isang, sabi ng Bible, ay magnanakaw. Hindi nagpapaalam yun. Di ba? Wala namang ganun eh. Kahit nga sa school eh, ang ballpen eh, nasabihin siya pairam. Hindi akala mo ng pairam pala ninakaw na. Walang papaalam. Kaya magnanakaw mga kapatid, alam naman natin yan na hindi nagpapaalam. So hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Di ba? Sabi ni Barbanam, pwedeng umaga, pwedeng sa hapon. Diba kinakanta natin yan? Sabi nga ni Prophet, ang rapture mga kapatid, it is by wave. By wave. Ha? Makapansin niyo yan, pag pinito yan. Kasi kapag ginawa natin oras sa atin, paano naman yung kalahati ng globo? Umaga sa atin, ang pagdating ng Panginoon, paano yung tigabi? So masisira ang kasulatan. So pag standard time naman, kung kay Prophet sa Amerika, paano naman tayo? Hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Ang pinaghahandaan lang natin yung pagdating niya, hindi natin alam kung kailan eksakto. Kasi pagka ineksakto ng Panginoon niya kung kailan siya dadating, nagbigay siya ng date, sigurado yan puno ang church. Maraming, alam niyo naman ng tao, mahilig sa last minute. Kahit nga sa basketball, pagkadating ng last 2 minutes eh, doon sila talaga ng shoot, talaga binubuhos nila yung lakas nila. Sabi nga ni Pastor Ron eh, nagkagantuan kami. Bakit sa first quarter pa lang, hindi mo na inubos lahat para hindi na makahabol yung kalaban? Ba't sa last 2 minutes mo? Diba? Tayo mga mananampalataya, hindi natin nga alam. Kaya ngayon pa lang, diba? Nagkukumahog na tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo sabi ni Prophet ng mga wishy-washy. No? Yung, wala na. Makasama sa rapture. Hindi ganun ang ating katwiran. No? Kahit ang katwiran dapat natin mga kapatid, kaya hindi na tayo yumaman sa isang bago ng mundo ito. O maging sikat man. Basta makasama tayo sa rapture sa ating Prophet. Yun ang aking inaasam-asam. Kaya rin ba mga kapatid? Ako, yun ang inaasam ko. Sabi ko sa Sister Mercy, sabi ko, ang talagang gusto ko makasama tayo. Hindi lang tayong dalawa. Pati yung anak natin. Ganun ba tayo mga kapatid? Hindi, siyempre, sa mga mananampalataya. Although hindi naman talaga lahat tayo magiging mananampalataya. Kasi ang nagkasik ang Diyos ng binhi, isinabog niya yan, sabog nga eh. Kung saan niya mapunta, wala tayong magagawa. Sabi ko nga dahil isang sharing ko nga one time, sabi ko, wala tayong magawa eh. Sabi ko,
sa tatay ko nga eh, siya lang. Ilang beses siya nag-share sa pamangkin, sa kapatid, sa mga hipag, sa part ng pamilya niya. Walang nakuha kahit isa, siya lang. Wala. Ilang yung may binhi mga kapatid. Kaya tayo mapalad tayong mga isang pamilya na mga mananampalataya. Wala, ganun talaga. Hindi natin kasi isipan ng Panginoon kung bakit gano'n. Malalaman natin yan doon sa pagdating na araw. Ngayon hindi pa. So, salamat sa ating Panginoon. Nawa ang bawat isa ay pinagtalo ng Diyos. So, may top resources pa tayo mga kapatid. Madami pa. Kailangan natin kumbaga yung top, kumbaga diba sa itap mo. Itap mo daw yan. Para magamit sa tama. So, salamat sa ating Panginoon. Tayo awit. Wala tayong mga prayer request. Awitin natin ng Christ is the answer. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah. He's all I need. Kung wala kayong mga prayer request mga kapatid, patuloy kami isama sa panalangin na Diyos ang patuloy mag-provide na namin ng pangailangan sa amin sa mga. Tayo luluhod, tayo mananalangin sa amin.
bawat isa ng tayo. Tayo manalangin sa ating Panginoon. O Lord Jesus, sa gabi nito, kami magpapasalamat sa bawat biyaya mo sa amin. Lord, nawa, makita o God ang kaluwalhatian sa aming mga buhay at makita ng mga tao, Lord God, na kami yung mga disipulo, kami yung mga anak ko, Lord God, nandito sa sanlibutan ito na patuloy na naglilingkod, nagpupuri, at sumasampalataya sa iyo, Jesus. Ang bawat isa sa amin, O Lord, ay patuloy mong bigyan ng proteksyon sa iyong banal na dugo, O Lord God, at gabayan mo kami ng banal na Espiritu Santo upang makalakad kami ng tama sa pananampalataya ng Lord Jesus. Tulungan mo ang bawat isa, O God, may mga nanghihina, may mga nadapa sa pananampalataya, may mga karamdaman man sa gabi ito, ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan, ng kagalingan. At Lord, gabayan kami sa pananampalataya, tinunda mo ang bawat isa sa amin sa iyong pagdating. At makita mo, Lord, ang pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin na nasa aming mga puso. Lord, nakuban mo, God, na yung banal Espiritu Santo ang bawat isa sa amin at manatili kami lagi sa iyong banal na presensya. Ilayo mo kami, O God, sa mga daya ng kaaway, sa mga kasamaan, O Lord God, sa sanlibutan ng Lord Jesus. Lord, alam na namin, katulad ng sinabi sa iyong banal na kasulatan na ikaw ay narating na Lord Jesus. Lord, nawa ang bawat isa sa amin ay makasama sa pag-aaral. Lord, sa gabing ito, kami nagtitiwala, umaasa, sumasampalataya, at nagbabalik na katastasan pagsamba at papuri. In the mighty name for Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. Hallelujah. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. So something is holding me. Amen. Salamat sa ating Panginoon. God bless you, Brother Arvin. God bless you, Brother David. At salamat sa ating Panginoon sa mga mensahe na patuloy na binibigay sa atin. Amen. At tayo pwede na na sa uling bahagi ng ating gawain ng pagbibigay kaloob habang inawit natin ang give thanks. Holy One, give thanks.
O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, muli nagpapasalamat kami o Diyos sa galing ito, sa mga biyaya mo Panginoon na pinagkaloob mo sa amin sa galing ito. Lord, maraming salamat Panginoon sa mga salita mo na aming napakinggan. Nawa Panginoon na makapasok sa aming mga puso. May pamuhay namin Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagpapala Panginoon na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Nawa Panginoon na ang bawat isa ay hindi umuwi na bakante ang aming puso Panginoon. Nawa pinuno mo Panginoon ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong salita o Diyos. Lord, maraming salamat Panginoon. Nawa Panginoon na ang bawat isa ay patuloy mo na pagpalain, patuloy mong patatagin at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Lord, muli sa gabi ito, ang mga ginamit mo Panginoon, ikaw ito sa isang magpagig na pagpapala sa bawat isa Panginoon. At kalakasan mo Diyos na nagmumula sa iyo, yung magpagig sa kanila o Diyos. Ang bawat isang Panginoon na naririto, ang Panginoon kung siya sa muli magpalakas sa bawat isa. Lord, mga salapin ito o Diyos, na inabot ng iyong mga anak Panginoon, ikaw Panginoon na siyang magpala. Magpasalasan ito Panginoon. Nawa Panginoon na magamit ito sa iyong mga sakta ng pag-ibig. Baka may na ginamit Panginoon, ikaw siyang magpalig ng pagpapala sa bawat isa sa Diyos. Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon na siyang mag-ingat. Paano mo kami ingatan Panginoon sa pagparito namin sa may sambahan. Nawa o Diyos na sa aming pag-uwi, ingatid mo kami sa bahay namin. Ligtas o Diyos. Lord, sa ilang namin, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa nakila mong pangalan sa Kristo namin Diyos. Amen. Amen. God bless you. Brother Rolly, God bless you. Brothers and sisters, tapos na po ating gawin. Tayo mo yung magkamayan habang inawit natin na, oh, I love you with the Lord. So glad to be a part of it.